nakakita na si Trillanes hindi lang po nasa gedli-gedli ng pag may Quadcom hearing. No, nakita po na pumasok mismo sa opisina ng pinaka-chairman. Yung pa ang sabi, pinaka-chairman ng mga makukuha natin dito sa gaganapin na to ay pwede nating ipasa sa ICC. Kaya pala may dialogue na ganyan si Fernandez. Yan pala yung kanilang plano. Isang araw pagkatapos ng hearing na inatinan ni Pangulong Duterte, ang dialogue na ni Trillanes, isasubmit na niya. Di ba? Yung Net25, nagsabi po sila, no? Nakakita na si Trillanes hindi lang po nasa gedli-gedli ng pag may Quadcom hearing. No, nakita po na pumasok mismo sa opisina ng pinaka-chairman. Yung pa ang sabi, pinaka-chairman ng Quadcom. Hindi naman tinukoy kung sino yung pinaka-chairman. Sino ba pinaka-chairman yan? Okay, anyways, regardless, at yan daw po ay hindi nila kayang pabulaanan dahil may mga CCTV footages. Wala po tayong magagawa. Subukan yung pabulaanan, no? Subukan yung pabulaanan na wala ron si Trillanes. Ang tanong, ano ang ginagawa? Parang ako nung una, buti nga tinapos ko tong usapan nila eh. Parang ako nung una, intriga to. Pero hindi, ang ganda ng konklusyon nila eh. Di ba? Eto, yung papel ni Trillanes, ang usapan nila, i-briefing ko lang kayo ng maikli lang sa napag-usapan ng dalawang anchor ng Net25. Ang sabi nila, yung grupo rin ni Trillanes, yung nanguna sa ICC na magsampa ng reklamo. Ang problema ng ICC, hindi makakuha ng, hindi nila makapag-imbestiga, no? Dahil hindi pinapayagan ng ating gobyerno. 'Di ba? Nakapagsalita na, nakakahiya na kay BBM. Nabawiin niya na hindi niya papapasokin yung ICC. So sa madaling salita, ginawa nila ng paraan para mag-conduct ng War on Drugs hearing, EJK hearing, kasama na yung mga pogo, pinaghalo-halo na nila, no? Ang buong akala natin para lang sa purpose na sirain yung mga Duterte para matalo. Yung pala, talagang ang papel pala nito ay, kaya sa simula pa lang natatawa ko kay Dan Fernandez noon eh. No? Kasi natandaan ko sinabi ni Dan Fernandez, magsisimula pa lang sila o isang hearing pa lang na yung kanilang, alam niyo naman si Dan Fernandez, hindi naman yung sasabing matalino, di ba? Hindi ko sinasabing bobo si Dan Fernandez. Wala po akong sinasabing ganyan. Ang gusto ko po sabihin, medyo napapansin natin na hindi siya katalinuhan pagdating sa batas. Yan. Kasi siyempre hindi naman siya abogado. Parang tayo din. Hindi rin naman tayo katalinuhan pagdating sa batas. Di ba? Ano lang natin Kaya lang, nabulalas marami talagang sumasabit, marami sabit lately si Dan Fernandez eh. Kalkalin nyo po yung sa pagsisimula pa lang. Itong mga makukuha natin dito, pinagtawanan ko lang noong una eh. Itong mga pinagtawanan, itong mga makukuha natin dito sa gaganapin na to, ay pwede nating ipasa sa ICC. Kaya pala may dialogue na ganyan si Fernandez. Yan pala yung kanilang plano. Ang problema sa mga taong hindi ganong maalam, yan. Huwag natin sabihin bobo. Ang problema sa mga taong hindi ganong maalam, yung imbis na kani-kanila lang, plano pa lang nila para sa kanilang mga sarili, para lumabas siguro na magaling siya, nabubulalas na niya. Nasasabi niya na yung plano.
Ako natatawa ko nun. Anong connection ng ICC dito sa gagawin nila? Napagtagni-tagni nitong dalawang net 25 na tunog mga ministro no? Baka hindi ako nagkakamali, baka mga mukhang ministro. Ministro ba yung mga parang pastor nila? Baka mga ministro rin to ng iglesia. Kasi itsura nila, ganyan yung mga ministro. So, ibig sabihin na, nasabi niya ni Dan Fernandez dati na pwede nilang ipasa yung kung ano man yung makukuha nila sa investigasyon sa ICC. Hindi pa halos nagsisimula. Hindi sila mga ministro. Hindi po sila ministry. Okay. So, ano po siya? Mga anchor lang talaga. Buti na lang, nagkakaliwanagan. Maganda yan, mga may nalalaman. Sa madaling salita, sabi ko naman mukhang ministro . Sa madaling salita, eto po, yan na yung balak. Nasabi na nga ni Dan Fernandez . Kayo naman. Alam niyo si Dan Fernandez, sa kagustuhan niyang magmukhang matalino, nasasabi niya, mahilig magpa-interview. Okay. Anyways, yan nga, pagkatapos, isang araw pagkatapos ng hearing na inatinan ni Pangulong Duterte, ang dialogue na ni Trillanes, isasubmit na niya. Di ba? Sasubmit niya na sa ICC. Okay. Kaya, yun pala, eto pagsusuri ng hindi po akin to daig nga ako nitong mga to ngayon . Sabi ko po, akala ko nakakadaig lang sa akin yung mga Duterte. Di ba? Kasi halos lahat nababasa ko yung galaw . Clueless talaga ako kung hindi nagsalita tong dalawang angkor ng Net 25. No? Yun pala, sila nagtagni-tagni na kinakausap nila, may papel si Trillanes. Si Trillanes ngayon, yung mga kulang nila na kinakailangan i-corroborate. Kasi, bakit ka nag-iimbestiga? To corroborate yung mga bintang doon sa kaso sa ICC. No? May mga nagtestimonya dyan. Sila Matobato, hindi ko alam kung si Las Cañas kasama dyan. May mga nag-testify na yung mga biktima di umano o kamag-anak ng biktima di umano. Ang kulang dyan, yung magko-corroborate ng mga sinasabi nila. Yun pala yung mga Kaya sanay na sanay. Kaya si Dan Fernandez yan ang kaso nila ni Abante. I-corroborate nila naman yung mga sinabi ni Garma para mag-ugnay-ugnay. Di ba? Imposible pong maligaw. Yun talaga yan. Kaya ganun din yung gusto nila mangyari kay Grijaldo, na pinalaga ni Grijaldo. Yung kanya-kanya, ikaw ang mag-corroborate dito, ikaw yung nito. Sabi ko, galing nitong dalawang Net 25 na to. Naisip nyo yun? Hindi ko naisip yun. Akala ko sabog-sabog lang . Ngayon nakikita na natin, no? Isa po palang kumpas yan. May isang kumpas. Alam naman po natin kung sino yung pinaka. Di ba? Alam na po natin kung sino po yung nagkukuman dyan sa mga yan. Wag na, itago na lang natin sa pangalang. Tago. Kilala niyo yan. Bistado na. Naniniwala ba kayo na utak ni Trillanes yan? Kaya ba ni Trillanes na sa tingin nyo, sa gastos? Yun yung dati kong kino-question . Sino gumagastos ng mga pang-ICC na mga yan? Huwag naman nating itago sa pangalang Kokak. Kasi yung ayaw pa niyang malaman kung sino siya. Pwede.
Ibig sabihin mga kapatid, hindi po to nagkakataon-taon lang. Yung Quadcom, yung Senate hearing, papunta talaga yan sa pagdidiin kay Tatay Digong. Papunta para talagang nireregalo natin sa ICC. No? Siyempre kahit papaano concerned din tayo, 'di ba? Dahil matanda na si Tatay Digong. Sinearch ko sa hindi sinasadyang pagkakataon, sinearch ko si Karim Khan. Ito po ang tumambad sa akin. BBC po to, ha. Hindi po to mga chismis na marami po kasi sa internet na hindi mapagkakatiwalaan. Pero ito po, malupit po to, BBC. No? Talagang ano to. Pag sinabi mong galing sa BBC ang balita mo, hindi po pwedeng fake news. Yan. Pwedeng may bias, pero hindi mo masabing fake news. Kasi BBC yan. Talagang alam po ng karamihan ng tao. Parang New York Times yan na pwede mo na kagad i-quote. Di ba? I-quote mo na lang. Ayon po sa BBC, ito po, ang kanilang headline, ICC prosecutor denies sexual misconduct allegation. Anak ng tinamay. Karim Khan. Involved pala to sa may allegation pala sa kanya na sexual misconduct. Yan ang yan ang so wala sa madaling salita, tsaka na natin alamin, no, kung ano yung ginagawa akusasyon kay Karim Khan. Ang point ko lang dito, wala talagang galing sa ICC na concern sila dito. Alam nyo, nakakahiya po kayo. Maniwala kayo sa akin, kayong mga Pilipino, na sabi ng ICC. Hiyang-hiya po ako na parang nagmamakaawa kayo sa ICC na ano nyo na to. 'Di ba? Yung hamon ni Tatay Digong, simple lang eh. Lahat kayo nagsasalita. Thank you very much muna kay No Limit Tangere na nagbigay sa atin ng $10. Hindi magmamaterialize yan, Boss Buds. Ang mga remulya, ang unang mag-oppose dyan na malapit sa INC. Maniwala ka, Boss Buds. Dati akong DJ sa FM station ng INC. Ano yung hindi magmamaterialize? Yung pagpunta sa INC,